29,000 ko pinost. I was able to sell it at around 28,500 ata. Oh. So almost 5,000. I was busy failing. Yun yung sinasabi ko lang. Ang nasunog ko doon is around 8 million. Videos that will make you wealthy and debt-free. Naman po, kasama natin ang ating Iponary of the Week na walang iba kundi si Hybe Ann Suez. Just to give you a perspective mga kapatid, no, siya po ay nag-umpisa. Nagbebenta muna siya ng mga cellphone. Ang diskarte niya, wala siyang puhunan, kapatid. Alam mo ang ginawa niya? Nag-aahente lang siya, dinadala niya sa Green Hills, pero meron na siyang usapan. Kada cellphone, meron siyang porsyento. Nakaipon, bumili siya ng second hand na sapatos, in-upgrade, in-improve. From 2,000 plus, nabenta niya ng 7,000 plus. Dumami ang sapatos at kumita na. Pero, pagkatapos niyang graduate, pumasok siya bilang isang empleyado para malaman ng ins and out ng pag-operate ng isang negosyo for 2.5 years. Pero nga, natanong ko nga kay paring Hybe, siyempre, kung kukumpara sa pagkita sa negosyo at kumpara naman sa kita sa empleyado malayo, anong ginawa mong diskarte? Magkano naman sinusweldo mo during that time, if you can still remember? I can still remember, I think I was making around 15,000 a month. a month. Ano ka? Compare sa kinikita mo sa isang sapatos, sa dalawang sapatos, pwede mo nakitain yun. Pero yun nga, paano mo nasabi sa sarili mo na okay lang ba yung ganitong kita or may sideline ka? Doon na ako nag-sideline talaga. I never stopped talaga thinking of something na kumita ako in a way, raraket, kumbaga. Yung parang kasabihan nga ng marami ngayon, rumaraket talaga ako noon. No? What made me stay lang doon sa company talaga is the knowledge and the experience that I'm having. Hindi matutumbasan yun ng pera lang eh. Iba ang experience eh. So when I was there, nakita ko kung paano gumalaw yung isang company, kung paano i-maintain yung employees, kung paano mag-hire, mag-fire, etc. Lahat ng experience ko doon was treasure para sa akin yun eh. So it's no longer about the money. And I always tell other people about this. It's not always about the money. So, yung experience when it comes to monetary value, hindi mo talaga mabibigyan. Actually, right now, ang dami nag-i-email sa akin, paring Hybe, gusto mo magtrabaho ako sa'yo kahit free. Wow. Gusto ko lang, I want to speak your minds and matuto sa'yo, makita kung paano kung gumalaw, gano'n. Ano yung ginawa mong sideline during that time? Yung watches na. Watches. So, I did something that a lot of people weren't able to do that time is mag-order online. Ako kasi, lagi akong andun sa bago ngayon. So, whatever is new right now, I'll dig into it agad. Check ko agad. Hindi pa talamak yung online shopping noon. So, 2016, wala pa masyado. Meron na, it's existing in the market, pero it raises a lot of eyebrows pa dati. Not only did I start ordering online, I ordered from Germany. So, there was a brand called Steinhardt sa Germany na homage siya ng Rolex. So, same sa Rolex yung itsura niya, pero sa German brand siya. So, parang 4 months Rolex siya, parang gano'n. So, doon ka nag-umpisa? Doon ako nag-umpisa. Mga magkano yun? Nasa 25,000. Nakaipon naman ako doon sa pagsasapatos ko. At the same time, may salary ako. So, I was able to afford 25K. Isa lang? Oo, isa lang. So, nag-start actually yung journey ko sa pagre-relo na yan noon. Kasi si paring G or si Gerald, nagkaroon siya ng relo na binigay sa kanya ng tatay niya. Which is Tag Heuer yun na relo. Pinagmamalaki niya sa akin, 65,000 daw yun, SRP noon. So, I was able to look at the market. Tapos sabi ko, gusto ko magkaroon rin ako ng ganyan. Itong yung sinasabi ko sa mga viewers natin, like, yung luho, pwede mong i-turn into, ano yan eh, negosyo eh. Kasi hobby mo na yan eh. So, ang ginawa ko luho yung relo. So, sabi ko, gusto ko rin bumili ng ganyan. Yung ganyan relo, bibili ako niyan. So, naganap ako, nakakita ako, 12,000 ata. Na ganun relo. Kasi second hand eh. Okay, sabi ko, sige, binili ko. Ngayon, up to now, kami ni Gerald, we still have those watches. Bakit? 2016. Parang ano na namin yun, iconic watch na memorabilia. Memorabilia na namin dalawa yon. Na para sa akin, ito yung parang reminder. Is that also the reason why you kept that? Yes, it's the reason why we kept that. Is parang naging iconic na talaga. It's always a point of, syempre, since naging very known na ako dito sa industry na to, sa business na to, there's always a question in when you started. What was your starting point? Ano nag-introduce? Balik tanaw, no? Balik tanaw, it always goes back to that watch. Yung first watch mo naman na nabenta mo, magkano kinita mo? So, naglabas ako, 25K. Sabi ko, bahala na, take the risk. So, ini-swipe ko yun. Nag-order ako from Germany. After 7 days, dumating. Tuwan-tuwa ako noon. Sabi ko, buti hindi ako na-scam. I think it was 23,800. Kinuha ko yun, sinuot ko yun. Same day, nagbukas agad yung light bulb sa ano yun? Utak. Yung light bulb na, ba't di ko kaya i-post? Try ko i-benta. Baka may naghahanap. Pagka-post ko within 10 minutes, it was sold. Magkano?
29,000 ko pinost. I was able to sell it at around 28,500 ata. Oh. So, almost 5,000. So, after that, ano na ginawa mo? So, after that, sabi ko, well, akin na. Nakuha ko yung 25,800. Bumili ulit ako. Dalawa na. All out na ako. Lahat ng ipon ko, ganon. Okay. Dinalawa ko na. Bumili na ako ng dalawa. Binenta ko ulit. Nabenta, na-sold agad. To the point na I was already taking pre-orders. Wow. And nakilala ako sa industry ng watches before as the stain art seller. If anyone was looking for stain art, ang dami na magtatag sa akin. Ito na, pinag-uusapan natin yung mga success Pero hindi naman lahat success ng mga negosyo Of course. Ano yung mga failures na experience mo? Ang dami, brother. Honestly, when it comes to failure, I've been telling other people, I was busy failing. Yun yung sinasabi ko lang. First failure that masakit sa akin is yung first business, of course. Ano? Coffee shop. Magkano? Ang nasunog ko doon is around 8 million. That's crazy. That's crazy. Saan ang galing yung 8 million mo? Well, yung 8 million ko yun, accumulated throughout the years. My father, he ever since mentored me. Actually, bata pa lang ako, kahit saan siya magpunta. Sabi niya sa akin, sama na ako sa kanya. Actually, I think it contributes a lot my inspiration kung bakit namulat ako sa mundo ng pagninegosyo. Na to the point na nakaipon ako ng konti na naisip niya na may potential to. Kasi dati pa lang, puro negosyo na nasa utak nitong anak ko So, sabi niya, sige, if you want, gawa tayo ng coffee shop. So, nagati kayo? Yes, nagati kami ng father ko. Grabe. Actually, mas malaki yung nilabas niya. Ano yung reason ba't siya nag-fail? Ano yung reason? Pandemic. Nag-aral pa ako sa ibang bansa actually. So, I was given an opportunity to learn about the coffee, third wave coffee. Ang tinatawag na naging coffee parang connoisseur ako. Na nagtitrain din ako about sa coffee. Naglabas ako noon around cumulative mga 5 million. Okay. So, after that, ano pa yung next na failure mo? Failure ko after that was construction company naman. So, I did a construction company for 3 years. I think the challenges for me back then, I wasn't that experienced pa to handle a corporation that big. The most challenge that we had there was the collection. Ano yung leksyon na natutunan mo? Ang leksyon na natutunan ko doon is unang-una, paperwork, yung mga contracts, yung mga terms, details, put everything in black and white. Yun na yung masakit sa ulo. Sabi ko, ayoko. This is not a business that I'm really comfortable at. So guys, ito lang, based on those lessons na ang negosyo hindi pa nakikita. Meron din ups and downs. Pero yun nga, based on what I'm learning from Paring Hybe is this, never get into something that you do not understand, no matter how profitable it may be. Kung gusto mo talaga, maghanap ka ng isang bagay na talagang alam mo talaga, kahit nakapikit ka, nag-e-enjoy ka, yan ang pagkakitaan mo. So what's the future right now, Paring Hybe, with regards to your business? Ano yung future na nakikita mo? So for the future, actually, I wanna maintain to be the leading retailer of luxury watches in the Philippines. That's the future. And right now, sa dami ng negosyo, actually, yung mga na-name ko kanina is just few. Pero sa lahat ng mga natutunan ko sa pagninegosyo ever since is that whenever you're on top, there's a downtrend. So ngayon pa lang, kahit na ang dami nagsasabi sa amin na you haven't reached your peak or pa-peak pa lang kayo, grabe, sumisikat na kayo. Ngayon pa nang pinoproblema ko na. I gathered the team while they're celebrating, while they're consuming all the happiness na parang successful na. I had to call their attention and tell them that, guys, brace yourself kasi kung trend tayo, may downtrend din. Tama. So right now palang problemahin na natin kung paano natin i-maintain. May plan B na kayo? Yeah, marami namin plan B, may roadmap na kami kung paano yung gagawin, yung mga next steps, yung expansion, of course yung partnerships with other people, etc. etc. So yun yung mga pinoproblema na namin ngayon before it's become a problem pa. Yeah. I always tell my people na maingay tayo. So nasa top tier na tayo ng mga leading companies right now that sikat sa pagbebenta ng luxury watch. So what we have to do is maintain that lead, and if may papasok man na one step closer sa atin, dapat 3 steps further na. Galing. So parang Hybe, balita ako isa ka daw rin iponaryo. Nagbabasa ka rin ng ano? Of course. May nakita akong piso planner sa isang ano mo. Yes, actually yung piso planner na yon, that was my deal with paring James Afante. Bakit? Sa kanya yon, pero andun ka rin noon that day. I didn't get the pleasure to meet you that day. Pero pinag-uusapan namin, ikaw rin yon. So, we made a deal din noon, and saka pinag-uusapan namin, yun nga, yung sa planners mo, pinopromote mo na mga books and mga diaries. Tapos, it turns out, nagugulat nga ako yung
lumabas yung ginawa mong video about me, na-touch ako doon. Sabi ko, wow, buti na lang pala andun ako that day. I would agree to most of what you guys and you preach, kumbaga. You know? Of course, yung pag-iipon is isa yan sa mga characteristics talaga ng pagiging negosyante. Tama. Yung pagiging kuripot mo. Totoo. Tama yun eh. Oo. Pero it's different being kuripot and being cheap. Tama. Iba naman yung pagiging cheap, yung pagiging kuripot. Nalulugar ang pag-iipon sa paggagastos. Tama. Sa matter of fact, yung sinasabi ko may kakilala ka bang isang negosyante, isang milyonaryo, bilyonaryo na hindi nagsakripisyo? Wala. Hindi nagdisiplina. Wala. Yun ang katangian ng isang iponaryo. Kailangan mag-sacrifice ka. Sa umpisa, kailangan may disiplina ka. Yes. Na hindi nila alam, yan ang ingredient para ikaw ay maging matagumpay. Kung kailangan nyo ng oras, si Paring Hybe ang kailangan nyong puntahan. Maraming salamat. Thank you very much. Lagi tatandaan, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive.